Sa gate ng village ni Yuan Xiaozao, habang kausap niya ang nasa kabilang linya sa telepono, natanong niya si Yang Chen. Hindi ba isa kang tsuper ng ride-hailing? Bakit may sports car ka na parang sa mga pelikula? Habang nasa loob ng sasakyan, ngumiti si Yang Chen at sinabi. Dahil kailangan kong magpanggap bilang nobyo mo, syempre gagawin kitang sentro ng atensyon. Sumakay ka na. Agad na lumapit si Xiaozao sa pintuan ng kotse at namangha pa rin sa ganda nito. Wala nang magkakalakas loob na kutsain ka kapag nakita nila ang sasakyan na to, dagdag ni Yang Chen. Lalong natuwa si Xiaozao. Tama, wala na silang masasabi kapag nakita nila to. Ilang saglit lang, nakarating na sila sa All Island Hotel. Agad silang pumasok at dumiretso sa kwartong kanilang pupuntahan. Pagdating nila, agad na sumigaw ang isang babae. Xiaozao, sa wakas, nandito ka na. Tumayo ito at nagtanong. Sino naman yang gwapong kasama mo? Ipakilala mo naman. Hindi na nag-atubili si Yang Chen. Siya na mismo ang nagsabi. Magandang araw po. Ako po ang nobyo ni Xiaozao. Yang Chen ang pangalan ko. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Nang makita ni Liu Yan kung gaano kaguwapo si Yang Chen, biglang nagiba ang ekspresyon niya at mukhang humanga. Ang gwapo naman ng nobyo mo. Ako nga pala si Liu Yan, class monitor natin nung high school. Lumingon siya kay Xiaozao at medyo may tampo pang sinabi. Bakit hindi mo sinabi na may nobyo ka na? Best friends pa ba tayo niyan? Ngumiti si Xiaozao habang nakakapit sa braso ni Yang Chen. Kakasimula pa lang ng relasyon namin. Ilang araw pa lang. Hindi pa ganun katatag, kaya hindi ko pa naikwento. Naalala ni Yang Chen na dapat ay magpakita siya ng lamang bilang nobyo, kaya lumapit siya kay Xiaozao at malumanay na sinabi. Mahal ko, pinaghirapan ko talaga na maging nobya kita. Hindi tayo maghihiwalay. Kinilig ang dalawang babae sa nakita. Grabe kayo, para kayong nasa love story. Parang nanunood kami ng romantic movie. Sambit ng babaeng may itim na buhok. Habang nagtatawanan at nagkukwentuhan sila, biglang bumukas ang pinto. Isang binata ang pumasok. Mahal ko, dumating ka rin. Masayang sambit ni Liu Yan. Agad siyang lumapit sa lalaki at ipinakilala ito. Siya si Wang Chenny, fiancé ko. Ikakasal na kami sa katapusan ng taon. Sana makapunta kayo sa kasal namin. Napangiti ang mga babae at sabay na pumalakpak. Aba, ikakasal na si class monitor. Yan ang pinakamagandang balita ngayong araw. Nagsimula na ang salusalo. Habang nagsasali ng inumin, may nagtanong kay Liu Yan. Anong trabaho ng nobyo mo? Masayang sagot ni Liu Yan. May negosyo sila ng pagkaing dagat. Sila ang nagsusupply ng seafood sa halos lahat ng hotel sa Paleside, kabilang ang Island Hotel. Napahanga ang isa pang babae. Ang galing naman ni Ginoong Wang. Isang karangalan na makilala kayo. Sunod namang napunta ang atensyon kay Xiaozao. Tinanong siya ng babaeng may itim na buhok. Xiaozao, hindi mo pa sinasabi kung anong trabaho ng nobyo mo. Ang gwapo niya, malamang maganda ang trabaho niyan. Biglang sumingit si Wang Chenny at may halong yabang na nagsabi. Pare, tahimik ka lang pero mukhang sosyal. Custom suit ba yan? Sa itsura niyan, aabot siguro ng 200,000 yan. Kalmado lang si Yang Chen. Wala siyang itinago at diretsyong sumagot. Peke to, binili ko lang sa second-hand na website. Hindi ako pala suot ng ganito. Isa lang akong tsuper ng ride-hailing. Biglang nagtawanan ang mga babae. Habang tumatawa, sinabi ni Liu Yan. Paano mo nakuha si Xiaozao? Pihikan yan. Hindi pinapansin yung mga hindi pumapasa sa pamantayan niya. Sabat naman ng babaeng may itim na buhok. Alam mo ba, mayaman ang pamilya ni Xiaozao. Siya mismo ang nagtip sa mga kwento niya ng higit 1 milyon. Nagulat si Liu Yan at napasigaw. Grabe, Xiaozao, totoo ba yan? Nanalo ka ba sa loto? Saan mo nakuha yung ganong kalaking pera? Dito na pumasok si Yang Chen para ipagtanggol si Xiaozao. Seryoso niyang sinabi, wala yang kinalaman kay Xiaozao. Kasalanan ko yan. Gusto ko talaga siyang ligawan kaya tinip ko ang mga kwento niya.
Nang makita niyang seryoso ako, saka lang siya pumayag maging nobya ko. Namula si Xiao Zhao sa matatamis na salita ni Yang Chen. Wala namang makakatanggi sa lalaking handang ibigay ang lahat para sa'yo, sagot niya habang namumula ang pisngi. Biglang nag-iba ang tono ni Wang Chenny at may halong pagdududa. Pare, ganyan kalaki kinikita mo sa pagdadrive. Ang laki ng tinip mo. Gaano katagal mong naipon yun? Napansin ni Yang Chen ang mapanuyang tono pero nanatiling kalmado. Hindi ko na iniisip yun. Kapag nanliligaw ka, kailangan mo ring maging galante. Basta alam ni Xiao Zhao na mahal ko siya, baliwala sa akin ang 1,000,000. Napatawa si Wang Chenny. Tama nga naman. Maliit na bagay lang yan, sagot niya pero halatang may inis sa mukha. Habang mainit pa ang usapan, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang staff ng restaurant at maayos na nagsabi. Pasensya na po, Ginoong Wang, maaari po bang ipamove ang kotse ninyo? Nakaharang po kasi sa isa pang customer. Uminit agad ang ulo ni Wang Chenny. Ano, pinapare-reserve ko ang spot na yun pero sabi niyo wala raw. Kaya doon ko ipinaroda, may 10,000 pa sa membership card ko. Pag naubos yun, hindi na ako babalik dito. Nakita ni Yang Chen ang tensyon kaya agad siyang tumawag sa waitress. Miss, pakibigay ang susi ng kotse ko sa manager. Sabihin niyo, ipapark sa gilid at ipaubaya na lang ang spot ko kay Mr. Wang. Pagkatapos ay lumingon siya kay Wang Chenny at mahinahong sinabi. Sa'yo talaga yung spot, pero wala na akong maparedahan nung dumating ako, kaya pinayagan akong doon muna pumaroda. Ngayon, ibabalik ko na sa'yo ang pwesto. Pagkarinig noon, parang nanlambot si Wang Chenny. Bigla siyang napaisip, saka itinuro si Yang Chen at sinabi. Ibig mong sabihin, sa'yo pala yung sports car na nakapark sa pwesto ko. Kalmadong sinabi ni Yang Chen, gusto lang ni Xiao Zhao na magkaroon ng matinong sakay papunta sa birthday party ng kaibigan niyang kaklase, kaya dinala ko tong sports car. Kapag nagtatrabaho ako, mas simple lang ang gamit kong sasakyan. Nabigla si Liu Yan sa kanyang narinig at sinabi kay Xiao Zhao, Oy, magkaklase tayo. Hindi mo na kailangang ilihim yan. Ano bang trabaho ng boyfriend mo? Ngumiti si Xiao Zhao at masayang sumagot, hindi ako nagsinungaling. Talagang driver siya ng ride-hailing. Alam yan ni Liu Yan. Siya mismo ang naghatid sa akin nung nagpunta ako sa authors meeting. Nagulat si Yulan at agad na nagsabi, akala ko kung ano lang yung sinasabi mo noon. Kasi sino bang maniniwala na mayaman ang isang ride-hailing driver? May isa pang lalaki ang sumingit at nagtanong, pare, saang ride-hailing company ka nagtatrabaho? Gusto ko ring sumali. Pero mayabang na sumabat si Wang Chenny, huwag kang magpatawa. Paano naman makakabili ng sports car ang isang ride-hailing driver? Marami dyan, nagrerento lang ng luxury cars para makakuha ng babae. Pagkatapos ay tiningnan niya si Xiao Zhao at sinabing, Yuan Xiao Zhao, mag-ingat ka. Baka niloloko ka lang niya. Ngunit ngumiti lang si Xiao Zhao at kalmadong sumagot, okay lang. Kung niloloko man niya ako, sobrang effort at pera ang ginastos niya, parang totoo tuloy. Kahit maloko ako, hindi ako magsisisi. Dahil ayaw magpatalo kay Yang Chen, malisyosong tinanong ni Wang Chenny, pare, magkano ang bayad mo sa kotse na to? At saan mo to binili? Kilala ko lahat ng may-ari ng car shops dito sa Paleside. Sabihin mo nga sa amin paano umorder ng sports car. Habang iniisip niya, itong ride-hailer na to, mukhang talunan pero ngayon nagyayabang sa harap ko. Inagaw niya lahat ng atensyon ngayong gabi. Kailangan malaman nila kung sino talaga siya. Pero kahit anong gawin ni Wang Chenny, nanatiling kalmado si Yang Shen. Ngumiti siya ng matalim at sinabing, Mr. Wang, kilala mo lahat ng may-ari ng car shops. Baka pwede mong tawagan sila para itanong. Kinabahan si Wang Chenny at dali-daling nagpalusot. Nasa kabila kong phone yung mga number nila. Hindi ko nadala. Wala sila sa phone na to. Sabay sabi kay Yang Chen, pare, baka ikaw na lang ang tumawag. Nang makita ni Yang Shen na namumutla na si Wang, agad siyang tumawag. Walang problema.
Sumagot ang isang boses ng matandang lalaki sa kabilang linya, Mr. Yang, gabi na. May problema ba sa kotse? May kailangan ba kayo? Kalmadong sagot ni Yang Chen, wala naman, Mr. Chen. May isang lalaking nagngangalang Wang Chenny dito. Sabi niya kaibigan mo raw siya, gusto raw niyang malaman kung paano bumili ng sports car. Kaya tinawagan kita. Sa kabilang linya, gulat na gulat si Mr. Chen. Wang Chenny, sino yun? Hindi ko siya kilala. Mr. Yang, baka scammer yan. Huwag kang basta-basta magtiwala. Tulala si Wang Chenny sa narinig niya. Tahimik na tumawa si Yang Chen at sinabing, ganun ba? Salamat, Mr. Chen. Hindi na kita aabalahin. Sabay baba ng tawag. Pagkababa ng tawag, biglang tumahimik ang buong kwarto. Walang makapagsalita. Dumating ang waitress at tiningnan ni Yang Chen ito, sabay sabing may halong inis. Bakit hindi mo pa kinukuha ang susi para ilipat ang kotse? Huwag mong patagilan ang customer. Kinakabahan at nagkamot ng ulo ang waitress, Mr. Yang, masyadong mamahalin ang kotse nyo. Natatakot po kaming imaneho. Baka hindi ko kayang bayaran kahit ibenta ko bahay ko. Ngumiti si Yang Chen at sinabing, okay lang. Sabihin mo na lang sa manager mo, kahit magisgasan, hindi ko kayo sisingilan. Kumuha ka na ng susi at ilipat mo na. Huwag kang matakot, ako na ang bahala. Okay na. Umalis ang waitress para sundin ang utos ni Yang Chen. Tumayo si Yang Chen at nagsabi, tapos na tayo kumain. Aalis na kami. Miss Liu, Mr. Wang, salamat sa imbitasyon. Tumayo rin si Xiao Zhao at sinabi kay Liu Yan, aalis na kami. Alam mo namang ayoko nang lumalabas, kaya hindi ako bumili ng regalo. Bibilhan na lang kita sa susunod nating pamimili. Medyo nahiya si Liu Yan at sinabing, ayos lang. Masaya na akong dumalo ka sa birthday ko. Hindi na kailangan ng regalo. Umalis na sina Yang Chen at Xiao Zhao. Bago sila tuluyang makaalis, nagsabi pa si Xiao Zhao na, kita-kits na lang ulit. Nagpaalam rin si Liu Yan. Pagkaalis nila, dumating ang waitress dala ang 2 bote ng alak. Kasama niya si Manager Cheng. Nakangiti si Manager Cheng habang sinasabi, ito po ang alak na in-order ni Mr. Yang para sa inyo. Paki-enjoy na lang po. Pagkatapos, hinarap niya si Wang Chenny at sinabing, Mr. Wang, pasensya na po. May naka-reserve sanang spot para sa inyo, pero dumating si Mr. Yang kaya sa kanya namin pinapark. Seryosong sagot ni Wang Chenny, alam ko. May sports car siya, hindi kasing ayos ng kotse ko kaya wala akong karapatang magreklamo. Ngunit mahinahong paliwanag ni Manager Cheng, hindi po yan ang dahilan. Sa totoo lang, si Mr. Yang ang second largest shareholder ng restaurant. Kaya priority siya, pero sinabi niya sa akin kanina na dagdagan pa ang parking spots. Gagawin ko yan bukas. Mr. Wang, sisiguraduhin naming may spot ka na next time. Nabigla si Wang Chenny sa nalaman. Buti na lang at hindi ko siya masyadong tinarayan. Kung hindi, baka napahiya rin ako katulad ni Li Cheng. Tumayo siya habang hawak ang noo at sinabi, Mr. Cheng, pakisabi kay Mr. Yang, salamat sa alak, at patawad sa naging asal ko kanina. Samantala, nakarating na rin sina Yang Chen at Xiao Zhao sa tinitirhan nito. Habang nasa loob pa ng kotse, namumula si Xiao Zhao at mahinhin na nagtanong, gusto mo bang uminom muna ng tubig sa loob ng apartment ko? Lumapit si Yang Chen sa kanya, kaya lalo siyang namula. Ngunit kalmadong sinabi ni Yang Chen, hindi mo kailangang suklian to. Basta ituloy mo lang ang pagsusulat mo. Pagkatapos noon, bumaba na si Xiao Zhao ng sasakyan at nagpaalam. Si Yang Chen naman ay umalis na rin. Lumipas ang ilang oras at bumalot na ang dilim. Patuloy lang sa biyahe si Yang Chen. Sa pagkakataong ito, masungit na pasahero ang kanyang kailangang sakayin. Paulit-ulit niya itong tinatawagan, pero hindi sumasagot. Pagkalipas ng 5 minuto, tumawag ulit si Yang Chen. Aba, 5 minuto na akong naghihintay dito sa gate. Nasaan na kayo? Agad namang humingi ng tawad ang nasa kabilang linya. Pasensya na po, papunta na kami.
Saglit lang po, konting tiis. Pagkalipas pa ng 15 minuto, dumating na rin ang magkasintahan. Sumakay agad ang dalawa at agad nagtanong ang babae. Sir, gaano po katagal bago kami makarating? Kalma lang ang sagot ni Yang Chen. Ayon sa GPS, nasa 45 minutes po bago tayo makarating. Napangiwi ang lalaki at agad uminit ang ulo. Ang tagal naman. Aalis na ang tren sa loob ng 40 minutes. Dapat makarating tayo in 30 minutes. Bilisan mo. Habang nagmamaneho si Yang Chen, naabutan sila ng pulang ilaw. Kaya tumigil siya. Biglang sumigaw ang lalaki, diretso mo na. Huwag ka nang huminto pa. Tinuro lang ni Yang Chen ang stoplight at kalmadong sinabi. Pula na yung ilaw, pero hindi pa rin tumigil ang lalaki. Tumawid ka na lang. Nagmamadali kami. Naiinis na sagot ni Yang Chen. Anong akala mo, laro to? Ayoko mamatay. 20 minuto akong naghihintay sa inyo sa baba. Kung marunong kayong sumunod sa oras, edi sana hindi kayo nagkakaganyan ngayon. Nagpanteng ang tainga ng lalaki. Huwag mo akong kinakausap ng ganyan. Ganyan ba asal mo ha? Lalo lang nena si Yang Chen. Hindi ko tingin na masama ang asal ko. Kung ibang driver ang nakuha nyo, malamang kinansela na yang bukang nyo pagkatapos ng 10 minuto. Galit na ang lalaki. Bumaliktad sa kasam at sinabi, "Wag mo nang patulan. Bibigyan ko siya ng masamang review at magrereklamo ako sa attitude niya." Habang tumatakbo ang kotse, dumating sila sa toll booth. Biglang preno si Yang Chen kaya napatalon sa gulat ang magkasintahan. Pasigaw ang babae, ano ba yang ginagawa mo? Bakit mo pinahinto ang sasakyan? Kung di ka marunong magmaneho, hayaan mo na lang siya ang mag-drive. Sumang-ayon pa ang lalaki, oo nga. Ako na lang magmamaneho. Habang nakahinto pa rin, sinigawan ni Yang Chen ang dalawa. Bumaba na kayo. Lalo pang uminit ang ulo ng lalaki. Gusto mo kaming pababain dito? Wala ngang taxi rito. Anong ibig mong sabihin ha? Hindi na siya pinansin ni Yang Chen. Bumaba siya ng sasakyan at lumapit sa lalaki. Hinawakan niya ang kwelyo nito, sabay sabing, "Labas!" Pero ayaw pa rin bumaba ng lalaki. Habang palala na ang tensyon, 2 batang gwardiya mula sa toll station ang dumating. Anong gulo to? Tigilan nyo na yan. Bawal ang away rito. Pagdating nila, biglang nagdrama ang babae. Itinuro si Yang Chen at sinumbong. Napakabastos ng driver na to. Sinabihan lang namin siyang bilisan, bigla na lang sumigaw at gustong manakit. Lumapit si Yang Chen sa mga gwardiya at inilabas ang cellphone. Pwede niyong panoorin ang dashcam video sa phone ko. Lahat ng nangyari, makikita niyo rito. Pinanood nga ng mga gwardiya ang video. Pagkatapos, tinanong ang lalaki. Pinilit mo siyang tumawid kahit red light. Alam mo ba ang batas? May lisensya ka ba? Kinabahan ang lalaki at nagpalusot. Nagmamadali lang po ako, hindi ko lang po napag-isipan. Kalma lang ang isa sa mga gwardiya. Sige, pareho kayong nagpadala sa emosyon. Mas mabuti siguro kung mag-sorry na lang kayo sa isa't isa at tapusin na natin to. Pero nang marinig ng lalaki na kailangan niyang humingi ng tawad, sumabog siya sa galit. Ano, Vice President ako ng isang kumpanya, tapos gusto mong mag-sorry ako sa isang ride-hailing driver. Tumigil ka nga dyan. Ninas ang gwardiya at lumingon kay Yang Chen. Yang Chen, kunin mo na mga gamit nila. Itapon mo sa gilid ng daan. Iwan mo na lang sila rito. Hindi mo kailangang pasakayin ang mga ganyang klaseng tao. Agad sumunod si Yang Chen. Inilabas niya ang bagahe ng dalawa, sabay alis ng mabilis. Habang paalis, pasiga pa siyang bamanat. Sana palagi kayong malate sa tren habang buhay. Pagkaalis niya, nakatanggap si Yang Chen ng notification. Congratulations, Master! You got a new bad review. Nagulat siya sa reward. Ang premyo ay 67% ng shares ng Shield Security Group. Pumunta ka sa headquarters para kunin ang transfer agreement. Sambit pa ng system. Master, kung galit ka sa kanila, di mo kailangang tiisin.
Pwede mong ipautos sa staff ng Shield Security Group na turuan ng leksyon yung lalaki. Napangisi si Yang Chen ng masama. Gagamit ng maso para lang sa isang butong mani. Sige, game. Bigla namang tumunog ang phone niya. Sinagot niya ito agad. Hello, si Yang Chen ba ito? May pasaherong nagreklamo na may masama kang ugali at pinahinto mo raw ang sasakyan para saktan siya, at nagdulot daw yun ng malaking perwisyo. Totoo ba to? Napairap si Yang Chen at sumagot. I-upload ko ang video. Makikita nyo ang totoo. At sana ay banyo na yung pasaherong yan. Kalma ang sagot ng nasa kabilang linya. Sige, paki-upload na lang po ang video. Titingnan ko agad. Masayang nagpasalamat si Yang Chen. Salamat. Sa susunod, ililibre kita ng pagkain. Pwede ba ngayong gabi? Sagot ng babae. Tatawagan na lang kita mamaya. Pagkababa ng tawag, halos mapasigaw sa tuwa si Yang Chen. Wuhu, yung customer service agent gustong makipag-dinner sakin. Sambit pa niya, bukas, pupunta na ako sa Shield Security Group para kunin ang transfer ng shares. Tapos yayayain ko na siya kumain. I got so much more.